Itinala bilang korporasyon ng Certification International Philippines sa ilalim ng batas ng bansa noong 1995 at sa pamamagitan ng Certification International Limited UK na miyembro ng mga Socotec Group France. Ang CIP ay nagbibigay ng certification at public training services sa mga sumusunod: Quality Management Systems, Environmental Management Systems, Occupational Health and Safety Management Systems, Food Safety Management Systems, Hazard Analysis Critical Control Point System, Information Security Management Systems, Risk Management Principles and Guidelines, Energy Management Systems, Quality Management System Guidelines for Complaints Handling. Patuloy ang kanilang pagbibigay serbisyo ng certification para sa agriculture, electrical, mechanical, construction at property management, cement at concrete, chemical, pharmaceutical, steel, mining, power generation, transmission at distribution, packaging, printing, ceramics, financial intermediation, shipping services, hospital at medical care services, education, banking, food at maging government services. Higit sa 900 Philippine at multinational companies ang na-certified na ng CIP na ngayon ay matagumpay rin sa kanilang industriya. Alamin na malaking bahagi ng Certification International Philippines sa iba't ibang service sector sa kwentuhan kasama si Ms. Elaine Fuentes. Ako si Jinky Perlustica at approve sa amin ang korporasyong ito. Thank you very much, Ms. Jinky Perlustica. Alam po niyo nakatutuwa yung ating topic for today kasi ang makikinabang nito ay ultimately ang mga consumers. Pero nagkakaroon din kasi ng healthy competition pagdating sa aspeto ng pagbibigay ng serbisyo o general running of the business in general. Po. Kaya help me welcoming our guest for today, si Mr. Renato V. Navarrete, ang Managing Director of Certification International Philippines Incorporated. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi po, Miss Elaine. Okay, ang unang tanong ko kay Sir, pag landing niya dito sa ating set ay, ano po ba ibig sabihin ng ISO? Kasi parang mas dinudumog at mas prestigiyoso yung mga kumpanya na nagsasabing ISO kami. Ano ba yung ISO, Sir? Ang ISO po, ang kahulugan niyan, International Standards Organization. Okay. Sila po ang naglalabas ng mga sari-saring standards na ginagamit ng industriya, ng mga kumpanya upang sila ay merong mga pamamaraan, maging competitive, lalong mas maging productive at matagumpay sa kanilang pagnenegosyo. Kanina sa opening ko, sabi ko ultimately ang nakikinabang dito ay ang publiko o ang mga consumers. Opo. Kasi pag kami ISO at bago ka ma-ISO ay madugong proseso yan because there are so many qualifications and requirements that you have to be able to submit to bago ka ma-ISO. Pero puntahan natin ngayon yung kapartner dito ng ISO, which is of course ang nire-represent ni Mr. Navarrete, which is the Certification International Philippines Incorporated. Opo. Doon sa inyong package, sir, it says it was incorporated into law. What exactly does that mean? Kami po ay na-organize dito sa Pilipinas noong 1995. Isa kaming korporasyon at ang aming serbisyo ay nag-audit para mag-certify ng mga kumpanya na ibig nilang makilala sila ng kanilang mga market na sila ay merong maayos na pamamalakad na sang-ayon doon sa ISO standard, ISO 9001. At kami din po ay nagbibigay ng mga training services upang ating mga organisasyon, hindi lang yung mga nagnenegosyo, yung mga nasa gobyerno din, government corporations, government departments, upang maintindihan nila ito at ma-apply nila to sa kanilang mga operations, sa mga gawain. Now, kanina, ulitin ko lang ulit for the third time, ang nakikinabang nito ultimately ay ang mga consumers. Obviously, no, kapag ka ISO, kaya ka lang ma-ISO, magkakaroon ka ng ISO is because you are doing things right. Opo. Pag sinabi nating doing things right, efficient ang pagpapatakbo ng lahat, which means less hassle, less, hindi lang less, kundi talagang totally, lalo na sa government agencies, yung corruption at saka yung mga fixer na tatanggal yan. I know of one particular government agency
na noong araw, talaga namang kukuha ka nung dapat mong kunin sa kanila, a government ID, aabutin ka talaga ng siyam-siyam. Luray-luray na yung papel na hawak-hawak mo in the meantime, hindi mo pa nakukuha yung ID mo. But right now, they are bragging, 30 minutes, tapos na. Opo. Alam niyo, sir,